Binabasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon, Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angka ni Juda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel, ang pinagmulay buhat pa ng una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito pagdating ng Haring Yaon. Pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas sapagkat ang Haring Yaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Lubos akong nananalig sa pag-ibig mong matapat, nagagalak ang puso ko dahil sa iyong pagliligtas. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Aawitan kita poon, aawitang buong galak, dahilan sa kabutihang sa akin ay iginawad. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria ang kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanyang panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalagat manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy birthday to you. Blessed September 8 po sa inyo mga kapanalig, dahil ngayong September 8 ay ating masayang ipinagdiriwang ng buong simbahan, sa katunayan ng buong sangkatauhan, ang kaarawan ng ating mahal na ina, ang mahal na Birheng Maria. At ang ating September 8 ay bagamat nakamarka sa kalendaryo, ay magtatanong yung iba, sigurado daw po ba tayong September 8 ang birthday ng Mother Mary? Actually po, ang computation niyan ay yung December 8. Ano pong ating pinagdiriwang sa December 8? Di po ba ang Immaculada Concepcion, ang paglilihi sa ating mahal na Birheng Maria na walang bahid ng anumang kasalanan? Kung December 8, 9 months, September 8. Ngunit mga kapatid, hindi po siguro mas mahalaga kung ano nga ang talagang petsa ng kapanganakan ng ating mahal na Birheng Maria, kung hindi kung sino ang ating ipinagdiriwang. Dahil nga po, mahal sa atin ang mahal na Birheng Maria. Di po ba ang matinong anak ay ipinagdiriwang at nagsasaya kapag kaarawan ng kanyang ina, ng kanyang magulang, dahil siya ay tumatanaw ng utang na loob at kumikilala na ang kanyang sariling buhay, ang kanyang pagparito sa daigdig ay nagmumula dahil sa kanyang mga magulang. Kaya nga po, hindi natin malalampasan ang paggalang o ang kapurihan na ipinagkaloob ng Diyos, lalo na ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang sariling ina. Tayo pa, di tayo kaya nga tama lamang na malapit ang ating kalooban sa ating mahal na inang Birheng Maria at ipagdiriwang ang kanyang kapanganakan. Bakit nga po kasi mahal sa atin ang ating inang si Maria? Well, number one po, dahil siya, pinapakita dito na siya ay tunay na tao. Hindi siya kathang isip,
Hindi siya katulad nila Darna o nila Superman na fiction lamang, kathang-isip. Ngunit ang ating mahal na Birheng Maria ay talagang ipinanganak. Wala nga lang po sigurong birth certificate, ngunit kagaya ng binasa sa Ebanghelyo mula kay San Mateo, ay hinugot siya mula sa iba't ibang salit-saling lahi ng mga henerasyon ng sangkatuhan. Siya ay isang kagaya natin. Siya ay kalahi natin. Isang tao nilikha ng Diyos. Ngunit, pangalawa, pinili siya ng Diyos sa isang special na misyon. Dahil sa pamamagitan po ng mahal na Birheng Maria ay magiging katuparan na ang pagkakatawang tao ng anak ng Diyos. O, sa kanya po kukunin lahat ng cells, DNA, laman at saka ang dugo ay lahat po ng namumutawi sa katauhan at katawan ng ating Panginoong Kristo ay lahat po yun ang galing sa mahal na Birheng Maria. Kaya nga po, ating ipinagdiriwang at ikinasasaya ang pagsilang ng mahal na Birheng Maria dahil sa pamamagitan niya na sira o nabasag ang sumpa ng pagkakamali ng ating mga unang magulang na sila Eva at Adan. No, alam natin na sa kanilang pagkakasala, tayo ay nabahiran ng kasalanang orihinal. Ngunit sa pamamagitan ng bagong Eva, ang mahal na Birheng Maria na ipinaglihit pinanganak na hindi man lang nadampian ng kasalanan, ay para bang, welcome na tayo sa langit. Nabuksan ang pintuan ng langit para sa ating sangkatauhan. At sa pamamagitan din po ng mahal na Birheng Maria ay ang pagkakatawang tao ng Diyos at tayo naman ay tunay na magiging hawig ng Diyos. Kaya nga po, isang malaking karangalan para sa sangkatauhan na meron tayong kapatid at ina sa katauhan ng mahal na Birheng Maria. Yun po ang kahalagahan ng ating September 8 celebration of the birth or nativity of Mary. Nais ko lamang pong idagdag ang pagbati para sa SVD, ang aking pong kongregasyon, Society of the Divine Word, na kami naman po ay ang aming kongregasyon ay nagdiriwang na 150 taon, 150-year anniversary of our foundation. Naku, 150 years. Sa katunayan po, sa kasaysayan ng simbahan, kung itutulad natin yan sa ibang kongregasyon, ibang order, kagaya ng mga Dominikano at mga Jesuita, bata pa po ang 150. Ngunit patuloy po tayo sa ating misyon, kagaya ng misyon ng mahal na Birheng Maria, upang dalhin si Kristo sa lahat ng tao, sa lahat ng ating kapatid na nangangailangan ng kanyang pagliligtas. Muli, lahat po tayo, Mother Mary, happy birthday to you. Amen.